Hindi naman nagpahuli ang mga taga Misamis Occidental sa pagdiriwang po ng kaarawan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa nangyari po na global birthday celebration para sa kanya. Makibalita tayo kay Greg Aranton sa naging selebrasyon ng mga taga Misamis Occidental. Abalang-abala ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Misamis Occidental ng kaniyang ika-80 kaarawan. Kabilang sa mga nakiisa ay ang mga iba't ibang grupo ng Maisog, Casual Riders Motorcycle Club, pati na ang mga pribadong sektor. Ang mga dumalo mula sa iba't ibang lugar ng Misamis Occidental tulad ng Plaridel, Calamba, Arqueta City, Aluran, Bonifacio at Jimenez. At kahit na umulan sa Jimenez, hindi ito naging hadlang para makiisa ang mga taga-suporta ni Tatay Digong sa pagtitipon. Ako jud kog pasalamat nga isig unsa kalayo tuning tanggob tungod kay nagrally mi kay Tatay Digong, love jud kay namo si Tatay Digong. Ako kay taga Davao man jud ko, ma'am, pagrally po sa Digos dito pud mi, pero ako naning kamot jud ko akong pamilya na diri nga ninganhi jud mi kay para jud sa among Tatay Digong. Nakikita namin ang kasinsiruhan niya sa pagserbisyo na nung siya ay naging presidente pa ng ating bansa. Kaya ngayon sa kanyang 80th birthday, kami po ay nakiki-celebrate dito. Masaya kaming nakipunta dito sa Tanggob City para makiisa sa mga taong nandito na nag-celebrate sa kaarawan ni Mayor Duterte. Sana po na makauwi siya. Inaasa pa talaga namin na sana makabalik na siya dito sa ating bansa. Ayon naman kay Norman de los Santos ng EBC President ng Bonifacio, Misamis Occidental, dapat daw suportahan ang ganitong pagtitipon alang-alang sa kontribusyon na nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat yun at suportahan kay ang sitwasyon karon, even though sa laing mga nasod sila ga-celebrate, ga-suporta sila, ipakita ang ilang gugma sa pagtanaw sa tao nga naghatag o dako nga kayuhan sa tunasod. Ayon naman kay Gazmer Helani, councilor candidate ng Bonifacio, Misamis Occidental, mahalaga sa kanya ang war on drugs sa panahon ni Duterte dahil malaki ang naitulong nito sa kanilang lungsod. Marami raw kasing mga kabataan ang gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot sa Bonifacio. Sa una man gud grabe gid karampant ang mga adik, rapist, mga kriminal sa mga. Tapos atong time na paglingkod yun ni Duterte, grabe ang kausap sa Bonifacio nga na mga bataan is na-divert na ilang utok na magtinarong ba. So itong time na ikuha na, daghan kayo nag-surrender, at least with na nabago ang mga batanon ba. Giit pa ng dating gobernador na si Philip Tan, kung hindi titigil ang gobyerno sa mga pang-aabuso nito, hindi rin daw titigil ang mga isnasagawang rally. Kung magpadayon pa ning abuso sa atong gobyerno, di mo undang relihiya. Napahimuon sila nga di maayo, magpadayon ang katawan. Daghan pa ning mahitabo, akong gitanaw, labi na kung unsay mahitabo sa Senado, sa mga hearings, sa impeachment, sa Supreme Court nga mga argumento, kakananggaa o sa PhilHealth. Ultimong yanong tao makasabot mo. Samantala, nagpaabot naman ng mensahe si former Governor Tan para kay dating Pangulong Duterte sa mismong araw ng kanyang kaarawan. To our dear Tatay Digong, wherever you are, happy birthday, and we hope that you'll be back to the Philippines as soon as possible. You are our hero. You are an inspiration to everyone, young, old, leaders, and mga yanong mga katawan sa Pilipinas. We love you so much and thank you for everything sa inyong gihatag na mga mihuras na gibilin nimo sa katawan sa Pilipinas. I hope budaghan pa ang klase sa tao nga parehas nimo. Daghang salamat. Sa ganitong pagtitipon-tipon, nais ng mga taga Misamis Occidental na maipakita ang kanilang suporta para sa ating bansa. Sa pamamagitan ng dalangin at pananampalataya ay umasa rin sila na makakauwi sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula dito sa Misamis Occidental, Greg Aranton, ang news correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, SMNI News.